welcome sa aking channel. So yung topic ko nga for today is yung dalawang klase ng common Monstera adansonii or yung Swiss cheese. Yes, napansin ko may dalawang klase yung common na binibenta sa mga halamanan, sa mga plant shop, sa mga nursery. So tingnan natin yung pinagkaiba ng dalawa. Pero bago yan, sa mga bago sa aking channel, don't forget to like, share, subscribe, and click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga latest uploads ko, okay? And check nyo yung shop namin, it's Herbs Plant Shop Manila. Nasa Instagram at Facebook kami. So tara, atin nang tingnan ang pinagkaiba ng dalawang Monstera adansonii. Pero teka pala, lilinawin ko lang, bago natin pag-aralan yung dalawa, alam ko po na maraming klase yung Monstera adansonii. Hindi lang po dalawang klase yan. Marami sila. Ang i-feature ko lang is yung dalawang common type. Hindi yung mga rare type na tulad ng Adansonii lanyata, yung Adansonii blanchettii. Tama ba pronunciation? Merong Lechleriana ba yun? Basta parang ganun. Tapos yung meron pa yung Esqueleto. Hindi ko alam kung Adansonii yun pero Esqueleto para ding Adansonii yun. Ang i-analyze lang natin yung dalawang common, okay? So ito na nga po yung dalawang klase ng common Monstera adansonii. Hingi ng pamangkin ko. Anyway. So, di ba? Parang wala nang pinagkaiba. Joke. So, di ba kitang-kita niya pinagkaiba ng dalawa? Ang isa ay tinatawag na narrow form. Yan, narrow form. Or ano ba yung narrow sa Tagalog? Makitid or mahaba, pahaba. At yung isa, pumutok pa yung buto ko. Yung tinatawag na round form. Or medyo bilugan yung dahon. Aray ko. Yan. So yan po yung dalawang common Monstera adansonii na nabibili sa mga halamanan na maaring iba sa atin hindi natin napapansin masyado na magkaiba sila. Kasi syempre, ang tawag lang naman sa kanilang pareho is Monstera adansonii. Di ba? Wala naman ng explanation yun. Basta nakalagay yung pangalan or sinabi ng seller, okay na yun. Syempre, parang understood na yun eh. So ngayon, tingnan natin yung pinagkaiba ng dalawa. Pero sa tingin ko, sa unang tingin pa lang, kita nyo na, di ba? So okay, unahin natin si narrow form. As the name suggests, wow! Ano lang yun eh. Sinabi lang yun. Si narrow form is pahaba yung dahon or makitid yung dahon. Mas, kumbaga, pag tingnan mo siya, manipis or makitid, pahaba. Yun, kaya narrow form. Iingay ng pamangkin ko. So yun. So yun ang unang-unang mapapansin sa narrow form. Syempre, mahaba yung dahon niya. Ito kasi medyo juvenile pa. Meron ako nung mature form sa baba. Picturean ko na lang. So ating pag-aralan ang kanyang physical na kaanyuan. So yung narrow form, kung mapapansin nyo yung mga butas niya, parang balance yung mga butas. Malalaki. Tapos halos parang abot sa gitna hanggang dulo. Yung butas yung mga pahaba, tsaka pahaba na malaki. Halos sakop na niya yung buong dahon eh ng mga butas, di ba? Ito rin, oh. Malalaki yung area ng butas, tapos manipis lang yung dahon, yung area ng dahon, oh. Di ba? Kumbaga mas pronounced ba tawag doon? Mas pronounced or yung mga butas mas malalaki. Tsaka mas madami. Pangit lang dahon ito kasi may parang ano ba yun? Mosaic fungus ba yun? Parang sakit ng mga ganyan yun eh. So kitang-kita nyo pa lang is malalaki yung butas ng narrow form. Tapos yung texture niya medyo parang ma-flat yung surface ng dahon. Medyo flat ganun. Hindi naman makinis pero hindi rin siya magaspang. Parang flat siya. Tapos nakikita nyo yung lubog yung ewan kung tawag dyan yung mga diyan guhit na yung lubog. Kita nyo defined na defined. Lubog na lubog yung paganyan. Tapos pati yung papunta sa gilid. Oh. Lubog na, mas lubog siya. Yung mga papunta sa gilid na ridges ba tawag doon o veins. Defined, well defined. Kitang-kita mo yung mga guhit-guhit sa dahon niya. Pag mature form, mas malalaki yung butas ng dahon niya. Mas parang sakop na ng mga butas yung dahon eh. Talagang mas malalaki. Tapos parang consistent yung mga butas. Left and right, malalaki talaga yung mga butas niya. Parang ito yan.
Oh, di ba? Talagang malalaki yung butas. Yung narrow form, parang ito yung mas common na type na Adansoniae. Parang ito yung mas una kong nakikita sa mga halamanan sa local, kumbaga sa local market natin. Parang ito yung una mas nauna. Kasi parang sa isip ko ito talaga yung itsura ng Adansoniae. Yung slim in dahon, narrow, tapos malalaki butas. Yan. So I think ito yung parang distinct feature ng narrow form. Yan, okay? Dumako naman tayo kay round form. Si round form parang parang later na to Sa IG yung mga seller or kaya yung mga collector ng plants, lalo pag sa abroad, ito yung nakikita ko sa mga post nila. Na parang pag nakita ko yung itsura na ganito, maiisip ko agad, ay hindi sa Pinas yan. Parang ganon yung impression mo kahit hindi mo binabasa kung sino yung nag-post. Tapos makikita mo, sa ibang bansa nga siya. Kasi parang sa abroad mas uso yung ganito, yung round form Tapos lately nga sa Pinas, napansin ko yung mga seller dito, magkakaroon din ng mga ganito. Yung parang na-intriga ako na, parang iba yan Parang hindi yung kamukha ng narrow form. So, syempre, gusto ko magkaroon din ito. So, luckily, nagkaroon din kami. Parang collection ba? Ayan. So, as you can see po, itong round form, as the name suggests din, medyo malapad yung dahon niya. Medyo malapad sa banda dito, yan sa bandang gitna. Palapad siya, yung palaking ganun. 'Di ba? Mas malapad yung dahon. Yan, lalo to. Malapad yung dahon niya. Wider kumbaga. Yan. Tapos, yung mga butas niya, mapapansin nyo, hindi consistent yung butas niya Hindi magkakasing laki yung mga butas. Tapos, parang hindi umaabot sa mga dulo. Tamo, merong butas na maliit lang. Meron mahaba. Ayan. Tapos minsan salit-salit, minsan meron sa may bandang gitna lang. Hindi consistent yung mga butas. Ayan, meron naman abot sa dulo. May maliit ulit. Parang siya, random yung mga butas. Although ito medyo hawig sa narrow form. Ayan. Pero may pinagkaiba pa din kasi kita nyo magkadikit yung dalawang maliit, diba? Tapos may maliit, hindi ka mukha sa narrow form, consistent siya isa kung isa, isang buo, ganun siya. Unlike sa narrow form, parang random yung mga butas, diba? Iba-iba yung size ng butas niya, hindi consistent. Consistency is the key So hindi siya consistent, ayaw natin naman hindi consistent. Joke. Ayan, di ba? Hindi consistent. Pero, syempre, ito yung nakakaganda kay round form. Ito yung nagpa-unique sa kanya hello, Mr. or Miss Gagamba. Ito yung nagpapa-unique sa kanya. Ito yung distinct feature niya na para ma-distinguish mo siya na round form siya. Yun. Kaya nagagandahan din ako sa kanya kasi kakaiba yung mga butas nga. Tapos yung texture ng dahon naman niya, medyo parang parang medyo lukot ba yung texture niya, hindi siya flat na flat. Ayan makikita mo pag sa anino niya parang alon-alon yung dahon niya, diba? Ayan parang bukol-bukol, unlike sa narrow form, iba parang makinis ba, basta mas flat tingnan. Ito parang bukol-bukol, diba? Ayan. Tapos napansin ko din pala sa color ng leaves ng round form, darker. Mas darker siya compare mo sa narrow form. Medyo parang may pagka yellow green ganun, di ba? Whereas yung round form is dark green. Tingnan natin dito. Di ba parang parehas lang? Di ba magkaiba? Tapos parang mas glossy tingnan yung round form parang ba tawag dito, olive green o deep green tapos glossy, di ba? Mas glossy siya, mas makintab. Ito hindi masyado, may pagka-matte yung dahon niya. Ito glossy, di ba? Mas makintab, di ba? Yun ang distinct features niya. Tapos ayun, ito defined yung gitna, yung pinaka vein ba sa gitna ba yun, ba tawag? Defined siya, lubog na lubog. Pero yung mga pagganon sa gilid, hindi masyado Hindi kasing lalim nung tama di ba?
Tsaka parang madami siya. Yung guhit-guhit niya sa gilid, madami. Yung gulo-gulo. Yung sa narrow form, parang ayos eh, di ba? Parang may spacing niya makikita mo. Parang consistent. Consistency is the key. Di ba? Defined din yung mga guhit. Parang may makikita mo yung spacing niya, parang uniform, parang ganun. Whereas dito sa round form, parang medyo gulo-gulo siya. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Defined din pala. Defined din pala. Pero iba eh. Parang mas ayos tingnan to eh. Yung parang kumbaga mas coordinated bang tingnan yung mga ridges ba tawag doon. So pag sa halimbawa sa unang tingin, paano malalaman kung round form or narrow form? Yung mga bilisan tingin lang. So ang napapansin ko, actually nakikilala ko naman agad yung round form eh. Yung round form nga kasi sa malayo pa lang tingnan mo, parang darker yung color niya. Darker, tapos mas glossy, tapos mas mukha siyang medyo lukot-lukot tingnan. Tsaka syempre yung shape nga ng dahon niya medyo malapad eh. Yun. Pero pag sa unang tingin talaga parang feeling mo crumpled ba yan? Mukha siyang crumpled or alon-alon eh. Yun. Tapos iba nga yung butas niya. Pag naman nakita mo yung narrow form, ayos na ayos eh yung butas, di ba? Parang iisang direction lang, tapos magkakasin laki. Parang consistent. Iba eh, magkaiba sila. Yeah. I think yun lang yung masasabi ko sa physical ni round form. Parang wala na akong makitang pinagkaiba. Okay? So ngayon naman, sa maintenance or sa care ng dalawa, hindi ko rin alam ha, ito base ko lang sa experience ko to. Yung may pusa pa dong nagpapatalim ng kanyang kuko. Napansin ko yung mga narrow form sa akin, parang hindi sila ganong maselan. Hindi ko alam din kung bakit. Basta parang dito ganong maselan. Ito, nung bago pa lang sa akin to, parang nabubulok siya. Hindi ko din alam kung dahil ba nag-a-adjust siya sa bago niyang location or what. Nabulok yung mga nito dahon. Tapos yung tuktok niya, nabulok din. Hindi ko alam actually kung imported to or local na propagation eh. Ayan no, nabulok ito lang yung puno niyan talaga, isa. So nandito napansin ko unti-unting nabubulok. Ayan natira na lang siyang ganyan, nabulok na yung mga dahon. Pero buti na lang nagsanga, dalawa. Kapalit naman dalawang sanga. Buti na lang. Napansin ko, tapos kasi nakalagay ito sa parang medyo shade. Parang ayaw niya sa shade. Kaya itong isa naman na itong narrow form, kahit saan ko ilagay yan, parang okay naman sa kanila. Di naman sila parang nagbabago masyado, lang nabubulok, ganyan. Parang kahit pabayaan mo nga eh. Pero ito iba, ang ginawa ko, nilagay ko na lang siya sa mainit, sa mas maliwanag, sa mas may direct na sunlight, para hindi nabubulok yung dahon. So yan, ngayon, ang ganda na niya. Ang lash na niya ulit. Yun, buti na lang, nailagay ko siya agad sa maliwanag. Mabilis naman siya nag-adjust nung nilagay sa liwanag. Pero sa bagay, ito nga pala, nung una din to, struggling to eh. Kasi dalawa yung Adansonii ko. Yung isa doon, yung mother plant na malaki. Yun, mas mabilis tumakay yung kaysa dito. Ito, ang ginawa ko dito, nirepot ko nga pala to noon. Pinalitan ko ng lupa kasi nga, parang kamukha nangyari dito. Parang namamatay siya, ganun, parang nababansot. Tapos, nung pinalitan ko ng lupa, pinalit ko nga lang dyan, ordinaryong lupa lang sa likod bahay. Lupa ito dati may pamis pa eh. Tapos may parang carbonized rice, tapos may pamis. Yun yung mix niya. Parang ayaw naman niya eh. Kasi hindi siya lumalaki. So pinalitan ko. Nung pinalitan ko, ayan, ang laki-laki na niya. Dati ang liit lang yan. Baka gantong kalaki lang yan nun. Ngayon nagkabuhol-buhol na yung vine niya sa haba. Ayan oh. Nung ginawa akong lupang ordinaryo. Lupang ordinaryo does wonders sa mga halaman eh. Technique yun. Secret yun. Share ko sa inyo. Ordinaryong halaman, maganda sa mga halaman yun. Huwag nyo masyadong binibaby mga aroids nyo. Kaya nila kahit sa ordinaryong lupa. Basta maganda, well draining. Okay? Yun lang. So ayan. So I think na-cover na natin lahat. Na-discuss na natin yung pinagkaiba ng dalawa. So ngayon, tingnan nyo na yung mga Adansonii nyo. Yung collection nyo. Kung alin yung nasa inyo. Kung yung narrow form or yung round form, or baka mamaya parehas na meron na kayo, di ba? So kung halimbawa isa lang yung meron ka, maghanap ka na rin ng isa, di ba? Para maganda yon, yung marami kang klase ng Adansonii. Tulad ko yan, nag-collect ako dalawa, di ba? Nakakatuwa din kasi pag meron ka nung parehas na klase, di ba? Maganda silang pagtabihin, di ba? Nakakatuwa. So that's it po para sa comparison ng ating dalawang klase ng Monstera Adansonii, yung common ha.
At sana po may natutunan kayo ulit. Nag-enjoy ako sa pag-analyze ng dalawa. And again, sa mga di pa nakaka-subscribe, click nyo yung subscribe button and notification bell para lagi kayo updated sa mga latest uploads ko, okay? And check nyo rin po ang shop namin. It's Herbs Brand Shop Manila. So again, sa lahat ng mga nanonood, thank you. God bless.